shift from agri to services, no? Parang lumaktaw sa industry. Lahat po ito, nakasaad po sa Philippine Development Plan. So, ang mas maganda sana kung tayo'y magtiyaga, ay pagbasa po natin ng LEP, kasama din po yung Philippine Development Plan sapagkat yan ay magkasama po. At marami yung tanong na tinalakay si Karine na ang sagot ay nandun. But I agree with you, Karine, kulang sa trade. Sa PDP, sa PDP po, pati din sa LEP, kulang ang discussion on trade. And I agree with you that kinakailangan, pag pinag-uusapan o binubuo ang trade policies, kinakailangan maliwanag sa atin kung ano ang employment effects nito. Maganda ba o hindi? Anong epekto sa mga manggagawa? Mahalaga ho yan because sa bawat na gawin, hindi ho pwedeng lahat panalo. Talagang may mangyayari na may mapag-iiwanan, may mga mananalo sa mga polisiyang ito. Kinakailangan, sama-sama tayo, kasama ang DOLE. Kung meron pang ma-affect, unang-una kinakailangan natin malaman anong epekto nito on employment. And we have to be very specific. Hindi yung employment. Kailangan, anong industriya, ilan manggagawa, ilan manggagawa ang mawawalan ng trabaho, ilan manggagawa magkakaroon ng bagong trabaho. Kailangan very specific so that our social safety net will be in place kung meron man talagang mapag-iiwanan because of new policies with regard to trade. So we are one with you there, sir. Next, please. Kung sana na, blah 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 lang yan, ano, marami ng blah blah blah, basahin na lang ninyo kung anong ibig sabihin ng inclusive growth. Ang dapat lang inyong alalahanin, dalawang bagay lang. Unang-una, ito ay isang economic growth na kinakailangan may trabaho. It will generate employment. And number two, it will reduce poverty. Okay? And the best way out of poverty is really employment. Not temporary employment. Sana permanent.